Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit sa kabila ng tamang pagkain, ehersisyo, at paggawa ng lahat ng tama ay tila humihina ang inyong mga binti? Bakit parang mas nagiging matarik ang bawat hakbang? Bakit tila mas matagal na ngayon ang pagtayo mula sa isang upuan kumpara sa dati? Ito ba ay simpleng pagtanda lamang o mayroon bang ibang salik na lihim na nakasasama sa inyo? Dito kayo maaaring magulat. Hindi palaging tungkol ito sa mga bagay na hindi ninyo ginagawa. Ito ay isang bagay na ginagawa na ninyo nang hindi man lang namamalayan kung gaano ito kasama. Karamihan sa mga senior ay gumagawa ng isang tahimik na pagkakamali araw-araw at ginagawa nila ito ng may buong kumpiyansa sa paniniwalang tama ang kanilang desisyon dahil sinabihan sila sa buong buhay nila na ang mga prutas ay malusog, natural at mabuti. Totoo naman karamihan sa mga ito ay ganoon. Ngunit ito ang katotohanan na walang sinuman ang nag-uusap, hindi lahat ng prutas ay angkop para sa mga nakatatanda. Sa katunayan, ang ilang mga prutas yung mga kinakain natin nang walang pag-aalinlangan linggo-linggo ay maaaring unti-unting magpahina sa mga binti, magdulot ng sakit sa tuhod, magpalala ng pamamaga ng kasukasuan at gawing mas mahirap ang paglalakad. Ang mga prutas na ipinapakilalang malusog ay maaaring lihim na nakasisira sa inyong paggalaw, balanse at lakas ng binti. Alam nyo, habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating mga katawan. Humihina ang ating sirkulasyon, bumabagal ang ating metabolismo at ang mga pagkain na dati ay nakabubuti sa atin ay maaaring unti-unting magsimulang makasama. Lalo na ang ilang mga prutas. Maaaring mukha silang inosente. Maaaring matamis ang kanilang lasa. Ngunit naglalaman sila ng maraming asido carbohydrates at iba pang sangkap na nakakaapekto sa antas ng asukal sa dugo, nagdudulot ng pamamaga sa kasukasuan at nagpapahina sa inyong mga binti. Ano ang pinakamasama? Ang pinsala ay unti-unti banayad at hindi napapansin hanggang sa isang araw ay makaramdam kayo ng matinding sakit sa inyong mga binti, patuloy na pananakit ng hita o isang kakaibang paninikip sa inyong mga tuhod pagkatapos lamang ng isang maikling paglalakad. Ngayon, ibubunyag natin ang 7 pinakamapanganib na prutas na dapat iwasan ng sinumang senior na higit sa 10 taong gulang, lalo na kung nais ninyong protektahan ang inyong mga binti mula sa pangmatagalang pinsala, sakit at panghihina. Sa kabila ng kanilang tila pagiging hindi nakasasama, wala sa mga prutas na ito ang ganoon. Hindi na ninyo muling titingnan ang inyong fruit dish sa parehong paraan pagkatapos malaman ang katotohanan. Kaya manatili kayong kasama ko hanggang sa dulo kung pinahahalagahan ninyo ang inyong lakas at nais ninyong mapanatiling matatag, malakas at walang sakit ang inyong mga binti. Maaaring ito na ang wake-up call na hinihintay ng inyong katawan. Ngunit sandali, bago tayo magsimula, kung nag-aalala kayo sa inyong kalusugan, pindutin nyo ang subscribe button at i-on ang notifications. Dahil dito natin inilalabas ang mga katotohanang hindi pinag-uusapan ng iba. At gusto kong malaman kung kasama ko kayo. Kung nanonood kayo ngayon,
at nakakaugnay kayo sa video na ito, i-type ang 1 sa comment section. Kung hindi, i-type ang 0. Hindi ninyo alam kung gaano kahalaga ang inyong boses. Simulan natin sa unang prutas sa ating listahan. Pinupuri ito sa kakayahang magbawas ng pamamaga, subalit maaaring kabaligtaran ang epekto nito sa mga nakatatanda. Pag-usapan natin ang pinya. Ang unang prutas pinya, ang tahimik na tagapagpalala ng pamamaga. Ang pinya. Ang klima ay tropikal, ito'y makatas na kagiginhawa at sa loob ng maraming taon, itinuring itong isang natural na anti-inflammatory dahil sa isang sangkap na tinatawag na bromelain. Ngunit narito ang kabalintunaan. Bagamat maraming naniniwala na ang pinya ay nakakabawas ng pamamaga, maaaring ito ang tahimik na dahilan nito para sa mga nakatatanda. Ang pinya ay may matatapang na asido at natural na asukal. At ang mga asukal na iyon ay hindi kasing inosente ng kanilang anyo, lalo na kung kayo ay higit sa 60. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay nagiging mas marupok at sensitibo. Hindi na sila tumutugon sa pagtaas ng asukal sa parehong paraan. Sa kabila ng mga benepisyo nito, ang pinya ay nagbibigay sa dugo ng isang malakas na dosis ng natural na asukal. Paano ito gumagana? Mabilis nitong pinatataas ang antas ng asukal sa dugo. Ang pagtaas na iyon ay maaaring magdulot ng pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo na nagsusuplay sa inyong mga binti, paa at kalamnan. Sa paglipas ng panahon, habang lumalala ang sirkulasyon, mas kaunting oxygen ang makakarating sa inyong mga binti. At alam nyo ba kung ano ang resulta niyan? Sakit, pagkapagod, pamamaga. Iyong mapurol na pananakit sa inyong mga binti pagkatapos ng maikling paglalakad. Iyong paninigas sa tuhod kapag nakatayo. Biglang sumasakit ang inyong mga bukong-bukong kahit maghapon kayong nakaupo. At mayroon pa. Bukod sa pagiging matamis, ang pinya ay acidic. Ang asidong iyon ay maaaring magdulot ng iritasyon sa kasukasuan, lalo na kung mayroon na kayong pamamaga o arthritis. Para itong gasolina na nagpapasiklab sa apoy na nag-aalab na sa inyong mga bukong-bukong balakang at tuhod. Ang ilan ay napapansin pa na ang kanilang mga binti ay parang bumibigat pagkatapos kumain ng pinya, na para bang unti-unting nawawala ang kanilang lakas. May isa pa kayong dapat malaman. Kung umiinom kayo ng anumang gamot, lalo na ang mga pampalabnaw ng dugo, blood thinners, ang kilalang enzyme na bromelain ay maaaring makipag-ugnayan sa ilang mga gamot na nagiging dahilan upang maging sobrang lakas o hindi sapat ang bisa ng mga ito. Ngunit ang pinakapanganib sa lahat ay ito, walang malalaki at halatang negatibong epekto ang pinya. Walang malinaw na senyales o agarang sakit. Sa halip, unti-unti itong pumapasok hanggang sa kalaunan ay mapagtanto ninyo na hindi na kayo makagalaw tulad ng dati. At ang pinakamalungkot na bahagi, karamihan sa mga senior ay hindi alam na ang prutas na kanilang kinakain para sa kalusugan ay maaaring mag-ambag sa taunang panghihina na kanilang nararanasan sa kanilang mga binti. Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Hindi kailangang kamuhian ang pinya, ngunit kailangan ninyong maging maingat
at bawasan ang pagkain nito, lalo na kung nakakaranas kayo ng patuloy na sakit sa binti o hindi maipaliwanag na pamamaga. Ang pinsala ay banayad, ngunit totoo. Ngayon, kung ang prutas na may anti-inflammatory properties na tulad ng pinya ay maaaring maging ganito kasama para sa mga tumatandang binti, paano naman ang susunod? Ito ay malambot, masarap at kilala sa pagpapalakas ng inyong mga kalamnan at antas ng potassium. Ngunit maaaring nililinlang kayo nito. Pag-usapan natin ang saging. Ang ikalawang prutas, saging. Ang impostor ng lakas ng kalamnan. Saging. Malambot, matamis at mataas sa potassium, ito ay isang mahusay na pagkain. Sinasabing nagbibigay ito ng enerhiya, iniiwasan ang pulikat at nakabubuti sa mga kalamnan. Ngunit iba ang sitwasyon para sa mga nakatatanda. Ang saging ay sagana sa natural na asukal at mabilis matunaw na carbohydrates. Ibig sabihin, kaagad pagkatapos kumain, tumataas ang inyong antas ng asukal sa dugo at nagsisimulang labanan ng inyong katawan ang insulin. Kapag madalas itong nangyayari, humihina ang daloy ng dugo, tumitindi ang pamamaga, at ang inyong mga binti ang nagdurusa. Maaari kayong makaranas ng mapurol na pananakit kapag naglalakad o umaakyat ng hagdan kabigatan sa inyong mga binti, pagkatapos kumain at paninigas sa inyong mga binti. Hindi diyan nagtatapos ang kwento. Ang saging ay nagdudulot din ng pagpapanatili ng mas maraming likido, lalo na kung mayroon kayong mga problema sa puso. Nagreresulta ito sa paninigas ng kasukasuan, pamamaga ng paa at pamamanas ng bukong-bukong. Ang epekto ay tahimik. Naniniwala kayong makakatulong sila sa inyong mga kalamnan, kaya kinakain ninyo sila. Sa halip, maaaring unti-unti nilang sinisira ang inyong lakas. Ang pinakamasamang bahagi, hindi ito biglaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagkain ng saging ay maaaring maging dahilan kung bakit mas mahirap gumalaw at mas maraming sakit ang nararamdaman. Kung madalas kayong nakararanas ng mabibigat, masakit o namamaga na mga binti, pag-isipan ang mga prutas sa inyong plato. Maaaring hindi kasing palakaibigan ang saging gaya ng unang anyo nito. Paano kung may mas maliit pa na kayang gawin ito? Ang saging ay kilala sa pagsuporta sa mga kalamnan. Ang susunod ay maliit, kaakit-akit, at mukhang inosente. Ngunit maaari itong maging sanhi ng pag-aalab ng inyong mga kasukasuan. Pag-usapan natin ang ubas. Ang ikatlong prutas, ubas, maliit na prutas. Malaking epekto sa pamamaga. Ubas. Mukha silang inosente. Maliliit, makatas, madaling kainin bilang merienda. At meron din silang magandang reputasyon, mabuti sa puso, puno ng antioxidants. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ito para sa mga nakatatanda. Ang pagkain ng ubas ay maaaring magdulot ng banayad na pananakit ng binti, paninigas at pamamaga. Bakit? Dahil ang ubas ay naglalaman ng fructose, isang sangkap na maaaring makasama sa mataas na konsentrasyon. Ito ay isang asukal na direktang sinisipsip ng atay, at kapag hindi ito kayang iproseso ng inyong atay, ng buo ito ay nagiging taba at uric acid.
Diyan nagsisimula ang tunay na pinsala. Ang uric acid ay naiipon sa mga kasukasuan, lalo na sa mga daliri sa paa, bukong-bukong at tuhod. Nagdudulot ito ng paulit-ulit na pag-aalab at pamamaga, iyong nakakainis na sakit na ginagawang mahirap kahit ang magaang paglalakad. Naranasan nyo na ba iyong matinding sakit sa inyong hinlalaki sa paa sa gabi? Iyong biglaang paninigas sa inyong mga binti. Maaaring ito ay dahil sa isang maliit na bagay tulad ng isang dakok ng ubas na nagpapataas ng inyong uric acid at hindi diyan nagtatapos. Ang fructose ay nagpapasigla rin sa talamak na pamamaga ng inyong katawan. Nangangahulugan ito ng mas mabagal na paggalaw, mas maraming presyon at paninigas. Ang ubas ay napakadali ring kumain ng sobra. Sila ay sapat na maliliit upang ngat-ngatin. Hindi sila mabigat. Bago mo pa man mapansin, nakakonsumo ka na ng 2 o 3 tasa at mabilis na naiipon ang asukal. Kaya habang ang ubas ay maaaring mukhang isang masustansyang merienda, maaaring lihim nitong binabawasan ang pagiging flexible at ginagawang hindi komportable ang inyong mga binti habang kayo ay tumatanda. Ngayon, alam nyo na kung ano ang maaaring nakatago sa likod ng tamis na iyon kung regular kayong kumakain ng ubas at nakararanas ng tumitinding paninigas at pamamaga. Ngunit may iba pang masasarap na prutas na maaaring makasama bukod sa ubas. Ang isa pa ay makatas makulay at kilala sa kakayahang mag-hydrate. Huwag kayong magpalinlang. Sa loob gumagana ito tulad ng asukal kahit na lasang tubig. Pag-usapan natin ang pakwan. Ang ika-4 na prutas pakwan, ang peking hydrator, pakwan. Magaan na kagiginhawa, isang simbolo ng hydration at tag-araw. Posible bang ang makatubig na prutas na ito ay lihim na nakasisira sa inyong mga binti? Hindi ba't kakaiba dahil lahat ay sumasang-ayon na ang pakwan ay isang mahusay na paraan upang manatiling hydrated. Ito ay ligtas, mababa sa calories at pangunahing tubig. Narito ang sikreto, ang glycemic index ng pakwan ay napakataas. Nangangahulugan ito na mabilis nitong pinatataas ang antas ng asukal sa dugo tulad ng candy. At para sa mga senior, ang madalas na pagtaas ng asukal ay nagdudulot ng malaking pinsala lalo na sa kanilang mga binti. Hatiin natin ito. Kapag mabilis na tumataas ang inyong antas ng asukal sa dugo, naglalabas ang inyong katawan ng insulin. Ngunit sa mga tumatandang katawan, hindi na mahusay ang regulasyon ng insulin. Nagre-resulta ito sa pamamaga lalo na sa mga lugar na may mahinang sirkulasyon. Saan ito lumalabas? Sa inyong binti, bukong-bukong at tuhod. Ang pagkapagod ng binti ay maaaring mangyari kaagad pagkatapos kumain, isang mapurol na pananakit. Kapag naglalakad, yung kakaibang patuloy na pamamaga sa paligid ng inyong mga bukong-bukong. Ang pag-akyat ng hagdan ay nagsisimulang maging parang pag-akyat ng bundok. Bagamat magaan ang tekstura ng pakwan sa loob, ito ay gumaganap tulad ng isang kaakit-akit na bitag, dahan-dahang pinapagod ang inyong mga binti. Karamihan sa mga tao ay kumakain ng marami nito dahil ito'y makatas at nakakapresko. Ang isang hiwa ay nagiging 2 tapos 3. Mas maraming asukal, mas maraming stress, mas maraming pamamaga.
Ito ay mapanlinlang. Akala ninyo'y umiinom kayo ng tubig. Sa halip, tumataas ang inyong asukal sa dugo. Nahihirapan ang inyong sirkulasyon at nagdurusa ang inyong mga binti. Ang pakwan ba ay talagang nakakatulong sa mga senior na manatiling hydrated o bawat kagat ba ay lihim na nagdaragdag sa hirap ng paggalaw? Maaaring panahon na upang pag-isipang muli kung ang pakwan sa inyong plato ay hindi pare-pareho at ang inyong mga binti ay mas pagod kamakailan. Dumako tayo sa isang prutas na nauugnay sa bitamina C at kalusugan. Kasama sa mga juice, inuming pampalakas ng resistensya at almusal. Ngunit para sa mga senior, maaaring magdulot ito ng isang acidic na atake sa kanilang mga kasukasuan. Pag-usapan natin ang mga kahel o dalandan. Ang ikalimang prutas kahel, dalandan. Ang atake ng asido sa mga kasukasuan, kahel o dalandan. Sila'y matingkad, may sariwang amoy at nasa lahat ng dako, mga juice, health supplements at mga almusal. Sinasabing pinapalakas nila ang resistensya dahil sa bitamina C. Ngunit maaaring nagtatago ang mga ito ng isang hindi kanais-nais na katotohanan para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga higit sa 60. Sa likod ng citrus na ningning na iyon ay asido na hindi gusto ng inyong mga kasukasuan. Ang kahel ay sagana sa citric acid. Bagamat ito'y tila normal, maaari itong magdulot ng tahimik na iritasyon sa kasukasuan, lalo na kung ang inyong katawan ay nakikipaglaban na sa pamamaga, paninigas o arthritis. Maaari kayong makaranas ng unti-unting paninigas sa inyong mga tuhod, paggising patuloy na sakit sa balakang, iyong hindi komportableng pakiramdam sa inyong mga binti pagkatapos ng matagal na pag-upo, nabawasang paggalaw at mas maraming pamamaga. Maaaring isipin ninyong ito'y pagtanda lamang, ngunit ang malusog na kaugalian ng pag-inom ng orange juice tuwing umaga ay maaaring nag-aambag sa mismong sakit na sinusubukan ninyong iwasan. Ito ang totoong nangyayari. Ang citric acid ng kahel ay higit pa sa tiyan ang epekto. Pumapasok ito sa inyong daluyan ng dugo at maaaring magpalala sa mga delikadong tissue ng inyong kasukasuan. Bukod pa rito, nagdudulot ito ng pagbabago sa asukal sa dugo kapag hinaluan ng natural na asukal ng prutas. At ano ang resulta niyan? Pamamaga sa buong katawan. Bawat hakbang ay tila mas mabigat at mas masakit dahil sa pamamaga na kumakalat sa inyong mga tuhod, bukong-bukong at binti. Kita ninyo ang kahel ay maaaring hindi nakasasama sa isang mas batang individual, ngunit ang epekto ay unti-unting nabubuo sa isang nakatatanda na may tumatandang kasukasuan at mas mabagal na sirkulasyon. Ang pinakamahirap na aspeto ay ginagawa ninyo ito sa paniniwalang nakabubuti kayo sa inyong sarili dahil matagal nang nauugnay ang kahel sa kalusugan. Ngunit ngayon, alam ninyo na maaaring hindi sila mabuti para sa inyong kalusugan. Ano ang susunod? Ang susunod na prutas ay may malinis na anyo, berde malutong at mas mababa sa asukal. Naniniwala ang mga tao na ito ang ligtas na opsyon. Ngunit nagtatago ito ng isang bagay na maaaring magresulta sa pulikat sa gabi, paninikip ng tuhod at pananakit ng balakang. Pag-usapan natin ngayon ang mga berdeng mansanas. Ang
Ang ika-6 na prutas berdeng mansanas, isang lihim na sanhi ng sakit sa binti. Berdeng mansanas, mukha silang malutong malinis at organiko, at karamihan sa mga individual, lalo na ang mga senior, ay naniniwala na sila ang mas malusog na opsyon dahil hindi sila gaanong matamis. Tila ito ay isang malusog, mababang asukal na merienda. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ito ang mga berdeng mansanas ay maaaring lihim na magdulot ng pagkapagod paninigas at sakit sa binti. Ang dalawang bagay na nagdudulot ng banta ay ang malic acid at ang nakatagong natural na asukal. Una, pag-usapan natin ang malic acid. Ito ang nagbibigay sa berdeng mansanas ng kanilang maasim na lasa. At maaari itong maging hindi kaaya-aya para sa tumatandang panunaw. Bagamat maganda ito para sa mga kabataan, ang ating bituka ay nagiging mas sensitibo sa pagtanda. At ang malic acid ay maaaring makairita sa mga tissue kabilang ang mga kasukasuan sa sandaling pumasok ito sa katawan. Pagkatapos kumain ng mansanas, ang ilang mga nakatatanda ay nakakaranas ng matinding sakit sa balakang o hita. Ang iba ay nakararanas ng banayad na init sa kanilang mga paa o paninikip sa kanilang mga tuhod. Matagal bago ito mangyari, ngunit sa paglipas ng panahon, naiipon ang asido at tumitindi ang dalas ng sakit. Ngayon, pag-usapan natin ang asukal. Ang mga berdeng mansanas ay naglalaman pa rin ng natural na asukal kahit na hindi sila kasing tamis ng mga pulang mansanas. At ang asukal na iyon ay nagdudulot ng pagbabago sa asukal sa dugo sa mga nakatatanda na may mas mabagal na metabolismo. Maaaring pagod ang inyong mga binti pulikatin sa gabi, manigas sa umaga o manghina kapag umaakyat ng hagdan. Ang pinakamahirap na aspeto ay ang mga berdeng mansanas ay madalas na kinakain ng hilaw bilang merienda o kahit bago matulog. Dahil dito, patuloy na naaapektuhan ng mga ito ang katawan. Mukha silang napakalusog at dalisay, ngunit ang mga berdeng mansanas ay maaaring lihim na ginagawang mas mahirap ang paglalakad, pinatitigas ang mga kasukasuan at ginagawang mas hindi mapakali ang mga gabi para sa mga tumatandang katawan. Paano naman ang isang tropikal mayaman at sobrang tamis na prutas na maaaring magkaroon ng ganitong epekto kung ang isang prutas na ganito kasimple ay kaya ito ang pinakamamahal ng marami? Pag-usapan natin ang tunay na sugar bomb diyang mangga. Ang ikapitong prutas, mangga, isang pagsabog ng asukal para sa inyong mga kasukasuan. Mangga, makatas, malambot, at parang candy. Halos lahat ay gusto ang prutas na ito, lalo na tuwing tag-araw. Narito ang katotohanan, ang mangga ay maaaring ang pinakamapanganib na prutas para sa mga nakatatanda na may kahinaan sa kasukasuan at sakit sa binti. Bakit? Dahil naglalaman ito ng napakaraming natural na asukal. Hindi ko ibig sabihin na kaunti lang. Ang tinutukoy ko ay isang malaking suntok ng asukal na magdudulot ng matarik at mabilis na pagtaas ng inyong asukal sa dugo. Ngayon, kung kayo ay aktibo at wala pang 30, kayang hawakan ng inyong katawan ang pagtaas na iyon.
Ngunit pagkatapos ng edad na sapata, nagbabago ang inyong metabolismo. Ang pagdagsa ng asukal na iyon ay nagdudulot ng pagtaas ng insulin at kasunod na pagbagsak. At sa bawat pagkakataong nangyayari ito, ang inyong katawan ay gumagawa ng pamamaga sa kaibuturan ng inyong mga kasukasuan, lalo na sa malalambot na tissue sa paligid ng inyong mga bukong-bukong balakang at tuhod. Lalo na kung meron kayong mga problema sa nerbiyos, maaari kayong makaranas ng parang nasusunog na pakiramdam sa inyong mga daliri sa paa, isang tingling sensation na hindi nawawala pamamaga sa paligid ng inyong mga paa sa gabi o isang gumagapang na kabigatan sa inyong mga binti. Dahil ang mangga ay lasang magaan sariwa at hindi parang mabigat na pagkain, madali itong kainin ng mas marami. Ngunit ang paggawa nito ay palala pa. Iyon ang daya. Ang pakiramdam ng gaan ay walang kaugnayan sa katawan. Ang asukal ang nagiging sanhi ng reaksyon nito. At sa paglipas ng panahon, ang asukal na iyon ay maaaring magdulot ng sakit sa kasukasuan, mabagal na paglalakad, at hindi matatag na mga binti. Maraming mga nakatatanda ang kumakain ng mangga dahil sa tingin nila ito ay isang natural na kasiyahan. Natural nga ito, ngunit ang natural ay hindi laging nangangahulugang ligtas para sa mas mahinang sirkulasyon at tumatandang kasukasuan. Nakita na ninyo ngayon ang buong larawan. Sa kabila ng pagiging pinupuri para sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan, ang 7 prutas ay may negatibong aspeto para sa mga taong higit sa isinta. Ngunit narito ang magandang balita. Ang ilang mga prutas ay may kabaligtarang epekto. Nagtataguyod sila ng malalakas at matitibay na binti, binabawasan ang sakit sa kasukasuan at nilalabanan ang pamamaga. Susunod pag-usapan natin ang mga iyon. Ang mga nakagagaling na alternatibo ang dapat kainin ng mga nakatatanda. Ngayong alam na ninyo kung aling mga prutas ang dapat iwasan, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong kainin. Dahil ang pagkain ng tamang prutas ay hindi lamang nagbibigay kasiyahan sa inyong gutom. Pinagagaling nito ang inyong katawan. Una, pag-usapan natin ang mga berries, blackberries, raspberries, blueberries, at iba pa. Ang maliliit na prutas na ito ay makapangyarihang ahente laban sa pamamaga. Sila ay banayad sa inyong asukal sa dugo, mataas sa antioxidants, at mababa sa asukal. Higit sa lahat, pinapabuti nila ang sirkulasyon lalo na sa mga binti. Itinataguyod nila ang mas madaling paggalaw, nilalabanan ang paninigas, at binabawasan ang pamamaga. Sunod ang cherries, ngunit sa katamtamang dami. Sa katunayan, ang cherries ay maaaring makatulong na mabawasan ang uric acid na nagpapababa ng posibilidad ng gout at pananakit ng kasukasuan. Pinapaginhawa nila ang masakit na kasukasuan at ang pakiramdam ng init sa inyong mga tuhod o daliri sa paa. Ang isang dakok ng cherries, hindi isang kumpol, ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa. Ang abokado ang susunod. Oo, ito ay isang prutas. At isa rin ito sa pinakamahusay para sa malusog na kasukasuan. Bakit? Dahil mayroon itong maraming magagandang taba na nagpapababa ng pamamaga sa loob ng inyong katawan at nagbibigay suporta sa inyong mga kasukasuan.
Bukod pa rito, tumutulong ito sa regulasyon ng insulin na nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya ng walang pagbabago sa asukal sa dugo. Naghahanap ba kayo ng isang bagay na madaling tunawin? Subukan ang papaya. Ang malambot na tropikal na prutas na ito ay may mga enzyme na tumutulong na mabawasan ang pamamaga at mapadali ang panunaw. Ito ay banayad sa mga tumatandang kasukasuan at tiyan. At tandaan na kumain ng peras pears na may kaunting fiber o protina. Nagbibigay sila ng banayad na tamis ng hindi labis. Nagbibigay sila ng enerhiya sa inyong katawan nang hindi naglalagay ng labis na pilay sa inyong mga binti. Sa halip na kalabanin ang inyong katawan, bawat isa sa mga prutas na ito ay sumusuporta rito. Hindi sila nagdudulot ng discomfort, hindi sila nagpapamaga. Tinutulungan nila ang inyong katawan na makamit ang lakas balanse at kapayapaan na hinahanap nito. Hindi lamang ito tungkol sa pagkain ng prutas, tandaan. Lahat ito ay tungkol sa pagpili ng mga tamang prutas para sa inyong edad, mga prutas na angkop para sa inyong katawan ngayon. At magsisimula ninyong maramdaman ito kapag sinasadya ninyong gawin ang mga desisyong iyon, mas matatag na mga hakbang, mas mahinahong paggalaw, at mas malinaw na mga umaga. Pangwakas na salita mula kay Dr. Miguel Santos. Kung umabot kayo hanggang dito, isang bagay ang malinaw sa akin, nagmamalasakit kayo sa inyong kinabukasan, sa inyong lakas, at sa inyong kalusugan. At gusto kong malinaw ninyong marinig ito, hindi pa huli ang lahat para magbago. Mayroon pa kayong oras upang gumaling at hindi kayo nag-iisa dito. Mahirap ang pagtanda. Ang sakit, paninigas at takot na matumba ay unti-unting dumarating. At minsan parang nararamdaman ninyo na nawawala na ang inyong katawan. Ngunit ito ang katotohanan, maaari ninyong kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa ng matalino at maliliit na pagbabago, hindi mga sukdulang hakbang. Isang pagkain, isang prutas, at isang desisyon sa bawat pagkakataon. Bagamat ang mga prutas na pinag-usapan natin ngayon ay hindi masama, maaaring hindi na sila ang pinakamainam para sa inyong kalusugan. At ayos lang iyon. Dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay tungkol sa pagiging mas matalino. Mapapansin ninyo ang pagkakaiba kapag nagsimula kayong kumain ng may kamalayan at pumili ng mga pagkaing nagtataguyod ng lakas na sirkulasyon at kalusugan ng kasukasuan. Mas kaunting sakit, mas maraming flexibility, mas magaan na umaga, at mas magaang mga hakbang. Iyan ang punto nito, kalayaan, hindi takot o limitasyon. Isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo. Ang inyong kalayaan ay dinadala ng inyong mga binti. Alagaan ninyo sila sa pamamagitan ng matalinong pagpili at dadalhin kayo nito sa mas masaya at malusog na buhay. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Ibahagi kung ano ang inyong natutunan ngayon at anong pagbabago ang handa ninyong gawin sa comment section sa ibaba. Dahil lahat tayo ay lumalago kapag nagbabahagi tayo. Tulungan natin ang isa't isa. Pakipindot ang like button kung nakatulong sa inyo ang video na ito o kung bahagya man lang nitong binuksan ang inyong mga mata. Mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang anumang impormasyon
na maaaring magbago sa inyong kalusugan. At ishare ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Bago kayo umalis, pakitype ang 1 kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito. Kung hindi, i-type ang 0. Hindi ninyo namamalayan kung gaano kahalaga ang inyong komento. Manatiling matatag at mapagmatyag at huwag kalimutan na ang inyong kalayaan ay dala-dala ng inyong mga binti.